Ako si Ronel Arambolo, mangingisda, kasalukuyang pangalawang tagapangulo ng Pamalakaya, Pilipinas. Nagpapasalamat ako dahil naimbitahan kami dito sa aplikante. Ang aking platform ay tunay na reforma sa pangingisdaan na ang sentral na layunin nito at batayang prinsipyo ay pagbuwag sa monopolyong kontrol ng dayuhan at mga lokal na mga negosyante sa ating pangingisdaan. Siyempre, ang pangunahin na naman ito, napakahalaga, no? Yung karapatan ng mga maliit mga mangingisda exclusively sa 15 kilometers municipal water, magkatanggol sa kalikasan at tiyakin na magkaroon ng subsidyo yung mga maliit mga mangingisda, 15,000 production subsidy, at pagkataguyod ng kasariling patakarang panlabas. Okay. Caronel, matanong ko lang, bakit po tatakbo pa kayo sa pagkasenador? Ang isang mangingisda, bakit pa niya maiisipang tumakbo sa pagkasenador? Kung tutuusin, napaka-aktibo ninyo, ang ganda ng connection ho ninyo sa grassroots, bakit hindi na lang ho kayo doon mag-focus? At totoo, wala naman dahilan talaga para lumako sa eleksyon, no? Kung nararamdaman natin yung pagkalinga ng mga nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Pero sa karanasan natin, sa mahabang panahon, patuloy na nalubog sa kumunoy ng kahirapan itong mga mangingisda. Sa katunayan, nakakalungkot dahil ang mga mangingisda ang naitala sa Puris of the Poor. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 30.6% ng poverty incident sa amin, sa bahagi namin. Tingin namin dyan, conservative pa yan kasi kung pupunta tayo doon sa mga komunidad, talagang mas matindi yung tantos ng kahirapan. Hindi ito katanggap-tanggap dahil una, tayo isang bansang arkipelago at kung pag-uusapan natin yung sipag, no, ang mga mangingisda hindi matatawaran. Pero sa kabila nito, ito pa yung ating kalagayan. So, ang nakita natin ay wala itong ibang pinagmumulan kundi yung mga hindi pamangingisda at saka makamamamayang mga polisiya, programa, mga batas na hindi para sa mga mangingisda sa mga kaya naghihirap. At nakita natin na talagang kinakailangan na magkaroon ng representante mula sa hanin ng mga mangingisda sa Senado dahil yung mga nandyan ay hindi nagmula doon sa batayang sektor ng lipunan na nagmula doon sa mayayaman, mga negosyante, at sila yung nagpapatupad ng mga kontra mga mangingisda at mga mamamayang patakaran na to. Kaya ito yung nagtulak sa atin kung bakit tayo ay lumako doon sa eleksyon at baguhin yung mga ganitong mga polisiya at patakaran para sa interes ng mga maliit na mga mangingisda at ng mamamayang Pilipino. Gusto kong balikan yung isang punto mo kanina na ang taas ng poverty incidence sa mga mangingisda, more than 30% as of 2021. Ano sa tingin mo yung pinaka-cost nito? At the same time, paano yung susolusyonan? May nabanggit ka kanina, subsidy para sa mga mangingisda. Magkano po ito? 15,000 production subsidy. Ano yan? Sa panahon lang na mayroong kalamidad yung hindi siya nakakalaon. Actually, meron, ano yan, mayroon tayong bill dyan, yung RA 406. Pero yun nga, paano natin susolusyonan mismo itong problema sa kahirapan ng mga mangingisda? At paano natin sila susuportahan? Kasi pag tinignan din natin yung datos, bumaba ho ang ating fish production last year. Kasi ang dahilan yan, ang isa sa pinakamalaking problema namin marami namin problema, itong patuloy na pagwasak doon sa ating pangingisdaan sa pamamagitan ng paglulunsad ng proyektong reklamasyon. Simula nang ipatupad ang reclamation project dito sa ating bansa, no? Bali ano yan, nasa 187 reclamation projects ayon sa Philippine Reclamation Authority, pinakamalaki sa Manila Bay. Yung dating kinikita ng mga mangingisda na 1.5, na mababa na yun. Kasi umabot pa nga ng 10,000. Ngayon, 80 to 90% na ibinagsak ng ating kabuhayan. Dahil doon sa mga reclamation project. Tapos, yung reclamation, magpapalayas din yan doon sa mga mangingisda, doon sa baybayin, natatamaan ng proyekto. Hindi lamang mga mangingisda ang apektado ito. Maging ang tagusyan hanggang sa mamamayan dahil una yung security. Tapos, reclamation, sinasabi natin dahil pagwasak yan sa kalikasan. Kinakailangan mo mag-dredging, kinakailangan mo magwasak ng bundok para ipantambak doon sa reclamation. Kaya sa panahon na mayroong bagyo o pagkulan,
mabilis lumulubog yung mga baybayin. At marami sa ating mga kababayan ang namamatay, tinatangay ng baha. No? At marami rin sa ating mga kababayan, itong mga nakaraan, ang tatabunan ng, dahil sa mga landslide, dahil sa pagwasak sa kabundukan. Kaya ganun siya, yung domino effect niya. Siyempre, ano pa rin, yung long-term effect din, yung pagdala ng climate change. Kasi sinisira niya mga mangroves. Tapos bundok, yan yung nagme-mitigate ng ating climate change dahil lalo yung mangroves, ayon sa mga eksperto, 10% ang katumbas niya kumpara sa gubat paglilinis ng maduming hangin. So dahil dito, nasira, yung ganyan kakatindi. Colonel, kayo po ba ay sumasang-ayon doon sa direksyon ngayon ng polisiya ng PBBM administration pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Kung dati po sa Duterte administration medyo may pagkiling po sa China, ngayon po ay may pivot naman sa US. Bilang sinabi niyo nga po kanina, kayo'y nasa ground, 'di ba? Paano po kayo naapektuhan nitong polisiya ng PBBM pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? About do sa sa pivot ni BBM, strongly disagree kami diyan. Unang-una, hindi dahil laban siya dyan sa China, ibig sabihin nagtatanggol sa soberanya. Lagi nating tatandaan na ang pagtatanggol sa soberanya, ibig sabihin walang kontrol mula sa mga dayuhan, sa imperialist ng mga bansa tulad ng China at ng US. Pareho yung katangian ng China at ng US na ang layunin, dambungin yung ating likas na yaman diyan sa ating karagatan. At syempre, hindi lamang kahit sa buong bansa. So, nakikita natin na hindi makakatulong itong pagpihit ni BBM sa US dahil yun ang hindi may interest niya. Tapos, nakakaladkad tayo doon sa gera na hindi tayo ang talo dyan. Doon sa mga nag-uumpugan na malalaking mga giganting mga bansa. Mali rin po bang kumontra sa gobyerno? Walang mali sa paglaban. Sabi nga, may mali kasi kaya lumalaban. Lahat ng issue na binibitbit ng makabayang coalition, issue ay ng mamamayan. Sa usaping commercial fishing, no? Kasi si Supreme Court pinayagan ng mangisda ang commercial fishing vessels within the 15-kilometer radius zone ng municipal waters. Paano po ba kayo naapektuhan doon? May tuturing niyo po bang kalaban niyo ang commercial fishing vessels? Yan, dagdag na naman yan sa isang maraming problema ng mga mangisda. Itong naging decision nga ng Supreme Court First Division na pinayagan na yung mga commercial fishing vessels na makapasok dito sa 15 kilometers municipal water na dapat exclusively sa mga maliit na mga mangisda. Totally, inalisan ka na kabuhayan. Unang-una, hindi natin kayang makasabay ang mga maliit na mga mangisda kasi traditional ang gamit natin sa commercial fishing dahil abante yung gamit nila. Meron tayong karanasan na mismo sa mga mangisda ng La Union, sa 2 buwan na operation ng maliit na mga mangisda, isang operasyon lamang ng commercial fishing vessels. Tapos, dahil Prior sa ruling na to, di ba, talaga namang pumapasok na yung mga malalaking fishing vessels. kasi mayroon tayong datos na halos 20,000 yung mga kaso na pumapasok na talaga yung commercial fishing vessels. Hindi pa man nagkakaroon ng ganitong decision yung Supreme Court. Kasi nakikita rin naman natin dyan ano yung naging tungtungan nila, yung kontramangis ng Fisheries Code of 1998. Ito kasi, kaya namin sinasabi kontramangis bagamat sinasabi doon na yung 15 kilometers municipal water dapat sa mga maliit na mga mangisda. Pero may butas yung batas, may pangloko. May provision doon na sinasabi na kapag daw 7 fathoms na lalim o 7 dipa, pwede na sila makapasok doon sa lugar. Ang katangian ng ating pangisda, alkantilado. 1 kilometro pa lang, 7 dipa na yung lalim. So, alam nyo, 90% ng ating pangisdaan sa mga baybayin ay 7 dipa ang lalim. Kaya 90% napapasa kami nila. At lalong patitindihin noong decision. Medyo kami, nalulungkot kami at nagtatampo sa BIFAR dahil dapat umaksyon para mag-counter sana dito.
Pero noong nag-abiso sa kanila ang Supreme Court dahil doon sa petition ng Mercedes Fishing Corporation, naging decision muna sa RTC Malabon nung ipasa sa kanila, inabisuhan sila na about doon sa decision ko anong plano. So, nangingi sila ng 15 days ang BIPAR. Tapos after 15 days, hindi naman sila nag-file. After 15 days ulit humihingi, sabi ng SC, hindi na kayo justify. Kaya yun. Okay. So, standard question. Pero kasi lagi po nabibiktima ang makabayan ng red tagging. Paano po kayo naapektuhan nito? And of course, paano po ba kayo dapat tanggapin ng mga kababayan natin? Kasi pag sinasabi nila makabayan, makakaliwa yan, kontraborati lang lagi yan sa gobyerno, di ba? So, bakit po kayo nararapat na iboto ng mga At Pilipino? mali rin po bang kumontra sa gobyerno? Unang-una, yung red tagging talagang dapat mapigil kasi yan, mapanganib. Malinaw yan na paninira. At walang mali sa paglaban. Sabi nga, may mali kasi kaya lumalaban. Ang kinokontra natin ay yung mga mali ng mga polisiya, mga patakaran na nagpapahirap sa mamamayan. Halimbawa kami sa Pamalakaya, ano yung aming mga kinontra? Ayaw namin ng reclamation. Kasi pumapatay sa kabuhayan. Ayaw natin ng pagsira sa kalikasan. Gusto natin itaas yung sahod ng mga manggagawa. Pababayin yung presyo ng bilihin. Lahat ng issue na binibitbit ng makabayang coalition, issue yan ng mamamayan. Kaya walang mali. Nagpakilala na ho kayo sa mga kapatid natin. Ngayon ho, kumbinsihin ho natin sila. Bakit ba nararapat na magluklok ng isang mangingisda sa Senado? Una, tayo, mahabang panahon na, halos 20 years na tayong nangunguna doon sa laban ng mga mangingisda at ng mamamayan. May election man o wala. So, sinasabi natin kanina, hindi tayo yung para lang sa kapangyarihan, yung tayo ay naglalaway doon sa kapangyarihan. Itinulak tayo noong sitwasyon. Kung maayos yung sistema, kung maayos yung pamamalakad ng reaksyonaryong gobyerno, kahit kayo na lang lagi dyan nakaupo, okay lang, walang problema. Pero hindi ganun eh. Kaya ito yung nagtulak sa atin. At nakikita natin na kinakailangan talaga magkaroon ng tunay na representante, yung mamamayan, mula doon sa mga batayang sektor ng ating lipunan. Dahil tayo yung tunay nakakaalam ng ating kalagayan dahil tayo nasa grounds, no? At sa Makabayang Coalition, nakita natin na ang Makabayang Coalition ay kompleto rekado. Naandyan lahat, manggagawa, magsasaka, mangingisda, buro, at tsuper, at iba't iba pa, na talagang ang track record napakaganda dahil hindi matatawaran dahil may eleksyon o wala, tayo ay naninindigan sa issue ng mamamayan. Sa usapin din ng korupsyon, talagang masasabi natin, hindi korap ang Makabayang Coalition dahil sa kasaysayan ng ating bansa sa usapin ng mga mambabatas, no? Mula noong 2001, nung tayo ay makalawak dyan, hanggang sa kasalukuyan, ang pinakamahirap na mga congressman o mambabatas ay nagmula sa Makabayang Coalition. At imagine, halos 2 dekada na tayo, wala pa rin pan-TV ads yung Makabayang Coalition. Habang yung ilan ay 1 taon lang, may walang gumagastos sa milyon, merong bilyon-bilyon, no, para doon sa TV ads. So, yan yung kaya sinasabi natin na karapat-dapat kami na maging iboto ng mamamayan para doon sa Senado dahil yung track record natin ay talagang subok na para doon sa paglilingkod. Okay. Maraming salamat po. Good luck. Good luck sa inyo. Maraming salamat din. Try mo rin magbudot habang namamangka. Sa interview, siyempre, lubos yung pasasalamat namin dahil nagkaroon kami ng pagkakataon para may bahagi yung aming mga plataforma sa taong bayan. Maging kami bahagi para maging aplikante.